Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Narito na ho ang ating pong mga balita. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Ayon ho sa Pag-asa, kaninang alas 3 ng madaling araw, ang sentro ng Tropical Storm Upong ay nasa layo na 825 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao na may lakas ng hangin na umaabot sa 65 km per hour. Malapit ho sa gitna at kumikilos ito. May bugso ng hangin na umaabot sa 80 km per hour. Kumikilos ito west-southwestward sa bilis na 25 km per hour. Samantala, habagat pa rin ang nakaapekto sa Luzon, west at sa western section ng Visayas. Bantay Panahon. Ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan dahil ho sa bagata. Ang Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan, ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa bagata. Ang buong Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil pa rin po sa habagata. Ang Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang buong Visayas ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog kanluran hanggang kanluran na may mahina hanggang sa katamtaman na alon sa karagatan. Bantay Panahon. Alas 5:47 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala si Mapang balita, pinaniniwalang bahagi ng racket ng China na recover ng mga mangingisda sa bayan ng Cuyo, Palawan. Super Radio. Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, Super June Vicer Bantacudo. Sa detalye ng balita, pasok! Kinumpirma ng punong barangay na si Alina Anlagan Nakasli ng Funda, Cuyo, Palawan na may na-recover na pinaniniwalaang debris o bahagi ng rocket ng China abang ang mangingisda sa kanilang lugar noong linggo ng madaling araw, September 21, 2025. Sa panayam ng Super Radio kay Kapitan Nakasli, inakala mo na ng mga mangingisda na maaari nilang mapakinabangan ang nasabing bagay na may lapad na dalawang plywood at mukha mo ng matibay dahil sa mukhang yari sa aluminum, kaya tinatak ito sa baybayin. Kaagad naman itinawag sa Philippine Coast Guard ng barangay upang makumpirma kung ito ay bahagi nga ng racket kung delikado sa mga tao. Samantala, ayon naman sa pamunan ng Coast Guard Station Eastern Palawan sa bayan ng Cuyo, sa ilalim pa sa verifikasyon ng nasabing bagay dahil hindi pa ito makumpirma kung bahagi nga ba ito ng racket ng China. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:48 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, iba pang balita, ito po ang Coast Guard Station Central Palawan nagsagawa ng medical evacuation sa isang tripulante na nakaranas daw ho ng pinaghihinalaang lason habang nasa barko. Super Radio. Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan na Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Nagsagawa na agarang medical evacuation o Medivac ang Coast Guard Station Central Palawan matapos makatanggap ng ulat hinggil sa isang 33 anyos na crew tripulante ng MV Apollo Sakura na pinaghihinalaang nalason matapos unang nakalangat ng kimikal habang ito nasa karagatan ng Port Princesa na may layong 53 nautical miles.
Ayon sa ulat, mabilis na nailipat ang pasyente sa Cooperative Hospital bandang alas 5 kahapon sa ng ambulance ng Coast Guard District Palawan para sa karampatang lunas. Batay sa inisyal impormasyon, galing ng Indonesia ang barko at patungong Tokushima, Japan nang biglang sumama ang pakiramdam ng isang tripulante nito kung saan wala man ang kasamang medical personnel ang barko kaya itinawag sa PCG. Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard na nanatin silang nakahanda 24/7 na magbigay ng agarang aksyon upang protektahan ang buhay at seguridad sa karagatan. Ako si Jun Vice Bantacuro na nangyayari sa Radyo Palawan. Dapat totoo. Alas 5:50 na ho ng umaga, mga kapuso, kayo ho'y nakikinig na sa Super Balita sa 909 numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala si Bapanga Balita, pagbabayad ng entrance fees ng mga official representative ng Puerto Princesa para sa gaganaping International Dragon Boat Competition sa susunod na buwan ng Oktubre. Hihilingin ni Vice Mayor Jimbo Maristela kay Mayor Lucido Bayron. Super Radio Local News. Detalye po ng balitang yan na Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Hihilingin ni Vice Mayor Jimbo Maristela kay Mayor Lucido Bayron na maglaan ng kaukulang pondo para sa entrance fees ng mga official representatives ng Puerto Princesa sa paparating na International Dragon Boat Competition na gaganapin sa lungsod sa darating na buwan ng Oktubre. Itong nilalaman ng Sangguniang Draft Resolution No. 240-2025 na iniakda at inihain ni Maristela kahapon sa ika-12 regular na sesyon ng 18th City Council. Base sa panukalang resolusyon ni Maristela, nangangailangan daw ng 67,000 hanggang 75,000 pesos ang team ng Puerto Princesa para sa entrance fee ng mga paddlers sa Dragon Boat Competition na mayroong 45 hanggang 50 manlalaro. Kinakailangan daw kasi ng 1,500 pesos ang bawat isa para sa entrance fee na mahirap para sa mga paddlers na karamihan ay mga mangingisda at mga out-of-school youth. Sa kabila nito, ayon sa Vice Alcalde, ay naipakita na raw na mga ito ang kanilang dedikasyon, disiplina at ang tinatawag na competitive spirit sa pamagitan ng pagkakaloob ng dangal at pagkilala sa lungsod sa mga nakalipas na Dragon Boat Competition. Nakasad pa sa panukalang resolusyon na base sa Section 6 ng Republic Act No. 7160 o ang Local Government Code na maaaring magkaloob ng financial support ang Chief Executive ng lokal na pamahalaan na may pagsang-ayon ang sangguniang panlusod sa mga katulad na pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Samantala mga kaibigan, mula sa pamahalaan lungsod ng Puerto Princesa, lipat na maho tayo, puntahan po natin ang pamahalaan panlalawigan ng Palawan. Malaking porsyento ng supplemental budget number 2 inilaan umano sa mga pangangailangan sa ospital na pinangangasiwaan ng pamahalaan panlalawigan. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan na Super JB Juaning. Sa detalye ng balita, pasok! Aabot sa 520 million pesos ang kabuang halaga ng Supplemental Budget number 2 na inaprobahan ng Sangguniang Palalawigan para sa iba't ibang pangangailangan ng pamahalaang palalawigan ng Palawan. Malaking bahagi ng pondo, tinatayang nasa 300 million ay inilaan sa mga ospital na pinangangasiwaan ng pamahalaang palalawigan. Kabilang dito ang pagpapasahod sa mga kawani, pagbili ng mga gamot at pagdaragdag ng mga tauhan. Ayon kay Board Member Anton Alvarez, ilang ospital ang humili ngayon ng karagdagang pondo na abot sa 40 to 50,000 40 milyon upang matugunan ang kanilang operasyon. Agad din inaprobahan ng Sangguniang Palalawigan ang supplemental budget matapos ang mabilis sa deliberasyon. Giit ni Alvarez, mas mabilis na ngayon ang proseso sa Kapitolyo, partikular sa pag-aproba ng mga pondo para sa pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Ako, si JB Wanich ng GMA, Super Radio Palawan, dapat totoo. Hindi pa kaya kasama dyan yung sweldo ng mga casual at job order o yung contractual employees ng Kapitolyo, Super JB?
Kung yung sweldo ng mga nakaraan, Super Rodel, yun ang wala tayong balita. Pero kung yung mga sweldo ng kasalukuyan mga contractual at job order ay kasama na dito sa 500 million na ito, Super Rodel. Okay. So, yung nakalipas na, yung inabot pa ng kasalukuyang administrasyon, mukhang malabo na, ganon, Super JB? Wala nang impormasyon tungkol doon? Wala ako sa katayuan para magsabi kung malabo na, Super Rodel, pero ang huling balita kasi namin kay PIO Attorney Jay Bulusa ay inaasikaso nitong nung siguro ay isang buwan nung makalipas yung ipahayag nila yung impormasyon na yun na inaasikaso ng kanilang Treasurer's Office yung magiging sweldo ng mga job order no nakarang administrasyon, Super Rodel. Okay. Salamat, Super JB. Hari nawa. Matulungan pa rin itong mga contractual at casual employees na yan ng Kapitolyo. Salamat, Super JB. Maraming salamat. Balik sa inyo. 5 minuto po mga kapuso bago sumapit po ang alas 6 ho ng umaga. Sana hindi maabutan ng pagsasara ng libro, ng budget, ng pamahalaang panlalawigan at makasweldo pa rin yung pong humihiyaw ng mga empleyado ng Kapitolyo na hindi ho napasweldo ng nakalipas na administrasyon. Samantala mga kaibigan, balikan ko natin si Super John Vicer Bantaculo. Ito pong National Food Authority pinabulaanan ang kumakalat na ulat na namimigay ang ahensya ng libreng bigas sa mga barangay. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, Super John Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Pinabulaanan ng National Food Authority na namimigay ito ng bigas o rice subsidy sa pamagitan ng mga lokal na barangay o anumang pribadong institusyon. Paniwas umano ito sa naglalabas ang fake news sa social media kung saan binigyan din ng NFA ng ahensya ay walang ganitong mandato o programa. Ang mga legal na gawain na ito ay nagdudulot ng kalituhan o kaguluhan na marina mo ng kinukundina ng pamunuan ng NFA. Mahigpit ngayon pinapayuhan ng publiko na maging mapagmatsyag at i-verify muna ang anumang mga posting sa social media o tri-media at maging alerto at i-report muna ang kahina-hinalang mga balita na mababasa online. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan. Dapat totoo. Alas 5:57 na ho ng umaga. Balikan ko natin ang pamahalang panlalawigan ng Palawan. Sangguniang panlalawigan ng Palawan nagpaabot po ng pakikiramay at nananawagan ng hustisya sa pagpaslang kay Attorney Joshua Abrina. Super Radio Local News. Detalye po ng balitang yan na Super JB Juanix. Sa detalye ng balita, pasok! Nagpaabot ng pakikiramay at panawagan ng hustisya ang sangguniang panlalawigan ng Palawan kaugnay sa pagpaslang kay Attorney Joshua Abrina. Sa kanyang privilege speech sa regular na sesyon kahapon, maring kinundina ni Board Member Ryan Mamintang krimen laban sa batang abogado na ani ay mahusay, may paninindigan at naging haligi sa pagbubunyag ng korupsyon sa Department of Education. Ibininyag ni Mamintang na nakausap pa niya si Abrina bago ang insidente kung saan natalakay ang issue ng item for sale sa DepEd. Ayon sa bukal, hinahangaan niya ang tapang ni Abrina sa paglaban sa maling sistema at pagbibigay pag-asa sa mga biktima ng katiwalian. Posible mo ng motibo ang pamamaslang, ang pananahimik at pananakot sa mga lumalaban sa korupsyon. Nananawagan si Mamintan na magsilbing hudyat ang pagkamatay ni Abrina upang mas lalong masilip ang mga irregularidad sa iba pang ahensya ng gobyerno. Hinimok din niya ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation at ang DepEd ng pabilisin at iyakin ng hustisya para kay Abrina. Kasabay nito, nananawagan siya kina Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayron at Governor Amiro Alvarez na makiisa upang mapabilis ang sinasagawang investigasyon. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.